Ako ulit to. And yes, ngayon pag-uusapan natin ang isa sa nakakalitong topic sa research at statistics. Kailan nga ba ginagamit ng z-test at kailan ginagamit ang t-test? Kung nag-thesis ka o gagawa ng psychological research, siguradong natanong mo na yan. So ate, ano nga ba ang z-test at t-test? Ito, ang z-test at t-test ay ginagamit sa statistics para malaman kung may malaking pagkakaiba ang dalawang grupo ng data. Z-test ang ginagamit kapag malaki ang sample at alam mo ang population standard deviation. Pero kapag maliit ang sample o hindi alam ang standard deviation, t-test naman ang tamang gamitin. Sa madaling salita, parehong pang-compare pero magkaiba ang conditions kung kailan sila dapat gamitin. At yun ang pag-aaralan natin ngayon, ang difference ng z-test at t-test at paano sila gagamitin. Are you ready? If you're ready, let's go. Unahin natin ang z-test. Sa simplest terms, ginagamit ang z-test kapag number 1, malaki ang sample size mo. Usually 30 pataas. At alam mo yung population standard deviation mo. Ibig sabihin, may idea ka kung gaano kalat ang scores ng buong population. For real-life psychological example naman, isipin mo na school psychologist ka. Gusto mong malaman kung ang average stress level ng 200 students ay iba sa national average. Since 200, ibig sabihin, malaki. Ngayon, meron kang published data kung ano ang population standard deviation. So, pwede kang gumamit ng z-test. Isipin mo na para itong may malaking census data. Kompleto, kaya confident ka gumamit ng z-test. Ngayon, t-test naman. Ginagamit ito kapag maliit ang sample size, usually below 30. And hindi mo alam ang population standard deviation. Common ito sa psychology research kasi hirap naman i-measure ang buong population. For real-life psychology example naman, kunwari, gumawa ka ng mini-experiment. Tapos, may 12 participants ka na sumubok ng mindfulness activity. Tapos, gusto mong malaman kung bumaba ang anxiety levels nila. And wala kang national standard deviation. Tapos, small sample ka pa. So, ang mangyayari, t-test ang dapat mong gamitin. Kaya alam mo ba, fun fact, sa psychology, mas madalas na ginagamit ang t-test kasi nga small case studies ang usual na ginagawa ng mga psychologists. More examples para hindi ka malito. Lagi mong tatandaan ito. Kapag alam mo ang standard deviation tapos yung sample mo ay above 30, ang gagamitin mo ay z-test. Pero kapag hindi mo naman alam yung standard deviation mo o maliit yung sample mo, ang gagamitin mo ay t-test. Isipin mo, parang driver's license siya. Kung kompleto yung requirements mo, z-test ang gagamitin. Kaso kung kulang requirements mo, t-test naman ang gagamitin mo. Earlier, I've mentioned that usually the psychologists usually use t-test, right? Kasi nga, ang nila, mas flexible daw ang t-test. Pero ate, bakit nga ba mas flexible ang t-test? Kasi ang t-test ay mas flexible kasi nga, pinapayagan niya ang uncertainty. Isipin mo, kapag konti ang participants, mas malaki ang chance ng error. Kaya, ang t-test ay may t-distribution na mas spread out. Kaya, perfect siya for small samples. How about we do a quick psychological scenarios? Scenario 1, counseling program effectiveness. 15 students lang. Ano kaya siya? Tama! T-test! How about sa scenario 2? Comparing national stress level data. 1,000 respondents plus known standard deviation. Tama ka na naman! Z-test! For scenario 3, reaction time study, 20 participants lang. Tama ka dyan. T-test lang siya. How about scenario 4? Huge online survey pero 500 responses plus published standard deviation. What? Tama! Z-test! Mukhang ka na, natututo ka na ha?
So ngayon, mukhang alam mo na kung paano pumili ng Zitas at Titas, ha? Parang ready na ready ka na for our mini research next year. Or next sem. Ay, oo, I think may research na tayo next sem. Nakakatuwa na tapos na. Totoo ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you po, no, tinapos nyo na to. Pero it's so fun yapping and, alam mo yun, sharing my knowledge, my learnings, lalo na sa subject na to. So, I hope you enjoyed. Please do like, comment, share, for my extra merit. Charot. Until our next meet siguro or next video. Tutuloy ko ba to? Parang hindi na. Ayoko na. Tulog na ako. Bye-bye. Thank you. It's so fun.